ang ating simbang gabi. No? So mga kapatid, palagay ko, marami sa inyo ay taon-taon ginagawa ito. So ang aking paliwanag ay para sa mga hindi pa alam, paano ba nagsimula ang simbang gabi sa Pilipinas? No? Alam niyo po, nung dumating ang mga Kastilang mga pari sa Pilipinas, dala nila ang Kristyanismo. At nang dumating ang mga unang Kastila, ang mga Filipino ay mga magsasaka. At ang mga magsasakang Filipino ay maagang-maaga pa, nagpupunta na sa kalang mga bukid, madilim pa. No? Kaya naisip na mga Kasilang pari na tipunin muna ang mga Filipino bago pumunta sa kalang bukid, kaya madaling araw pa. At dahil nga nung mga panahong yon, wala namang mga relo ang mga tao, ang kanilang orasan ay ang pagputok ng araw o kaya ay ang pagtilaok ng manok. No? Kaya tuwing madaling araw, pagtilaok ng manok, nagtitipon na ang mga Filipino sa simbahan upang doon sila ay aralan tungkol sa pananampalatayang Kristiyano. At doon nga nagsimula ang simbang gabi, siyam na araw-araw na pagsisimba. At ito nga ay tinawag na Misa de Gallo. Gallo means rooster or tandang. Dahil pag tilaok ng manok, doon na nagpupuntahan na ang mga Filipino sa simbahan para sa simbang gabi. Kaya nung una talagang madaling araw ang simbang gabi. Pero ngayon na nga lamang, dahil mas gusto ng iba na ganito, gabi talaga, ayon, mas marami na nagsisimba ng gabi kaysa madaling araw. Okay? So at least alam ninyo yung introduction o paano nagsimula ang simbang gabi. So mga kapatid, ngayon pagninilayan natin ang mensahe ng ating ebanghelyo. No? Bago dumating ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, isinugo niya ang isang tao, ang pangalan Juan Bautista, upang magpatotoo kay Hesus Kristo. No? At maraming naniwala, marami din namang hindi naniwala. Subalit, kaya tayo naririto, may mga Juan Bautista na isinugo ang Diyos upang makilala natin si Kristo bilang Panginoon. At ngayon naman, tayo naman ay isinusugo niya upang maging Juan Bautista para magpatotoo sa mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. No? Alam niyo mga kapatid, ang magpatotoo kay Kristo ay ang magpatotoo sa katotohanan. Dahil si Kristo ang katotohanan. Kung saan naghahari ang kasinungalingan, ibig sabihin, naghahari ang kasamaan. Kasi ang kasinungalingan ay kasamaan. Alam natin mga kapatid na tayo ngayon sa ating bansa, naghahari ang mga kasinungalingan, mga fake news. No? Napakaraming mga fake news. Marami ngayon ay yan ang trabaho, ang gumawa ng fake news, ang manira ng kapwa. Kaya nga the more na kailangan natin ang tagapagpahayag ng katotohanan, tayo bilang mga Kristiyano. No? At ang problema nga lamang ay ano ba ang batayan natin ng katotohanan? Kasi ngayon wala nang batayan ng katotohanan eh. Kanya-kanya lamang, kung ano yung katotohanan mo, bahala ka sa buhay mo. Ganun na. Kaya hindi tayo magkasundo. Hindi tayo nagkakaisa sa katotohanan. Subalit kung ating lamang hanapin ay ang katotohanan na Kristo, iisa lang yon, hindi pwedeng marami. Iisa lamang ang katotohanan itinuturo sa atin ng ating Panginoon. At tayo ngayon ay isinusugo upang magpatotoo. Nagtanong na ba kayo, bakit kaya dito sa panig na ito ng mundo, tayo lamang ang bansa na naging Kristiyano? Marami sa ating bansang karatig ay mga Muslim. Tayo lamang. Naligaw lang ba ang mga Kastila sa atin kaya tayo ay naging Kristiyano? Maaring naligaw pero yun ay sa plano ng Diyos upang dalhin ang Kristyanismo sa ating bansa. Kaya nga tayo ay pinili. Tayo ang bayang pinili. At ngayon, tayo naman ang naisasugo ng Panginoon na ipahayag ang Kristyanismo sa mga karatig bansa natin. Subalit ang malaking tanong ay,
Tayo ba ay kapanipaniwala? Tayo ba ay mga credible witnesses of the Lord Jesus? Gayong sa panahon natin ngayon, tayo ay lugmok na lugmok dahil sa krisis ng korupsyon. At hindi ito natin maililihim sa ibang bansa. Balitang-balita ang napakatinding korupsyon sa ating bansa, ang pagnanakaw. Marami tuloy nawawalan na ng pag-asa. Wala na raw pag-asa ang Pilipinas. Huwag nating sabihin yon, mga kapatid. Hanggang may Diyos, may pag-asa. Amen? Hanggang may Diyos, may pag-asa. Hanggang may taong handang tumalikod sa kanyang kasalanan. Hanggang sa may taong handang magbalik loob sa Panginoon, may pag-asa. At upang magsimula ang pag-asa sa ating bansa, we have to name the devil so that we can cast out the devil from our society. Kasi kung di natin gagawin yon, walang mangyayari sa atin. No? We need to name the devil and cast out the devil so we can start a new life in our country. So ngayon, I will give you some suggestions how to be credible witnesses of Jesus Christ. Paano tayo maging kapanipaniwalang mga saksi ng ating Panginoon? Unang-una, hindi mo maaring ipakilala ang hindi mo kilala. Kaya ang unang-una natin gagawin, kikilalanin natin si Jesus. We need to have a personal knowledge of Jesus. Not only by information, but through experience. No? Personal na karanasan sa ating Panginoon. Kinakalampag-aralan natin ang kanyang buhay. Pangalawa, natural, kailangan ng pagsasabuhay na ating pananampalataya kasi yan ang titingnan. Nagpapahayag ka ng Kristyanismo tapos ikaw hindi ka nagsasabuhay. Nagpapahayag ka ng Kristyanismo tapos ikaw magnanakaw. Paano naman tayo paniniwalaan? Pangatlo, ibahagi mo kung paano naranasan si Kristo. Na dati ka makasalanan, dumating si Kristo sa buhay mo, at yun ang nagsimula ng iyong bagong buhay. Alam niyo mga kapatid, sharing is the beginning of preaching. And personal sharing is the most powerful and effective way to preach Jesus Christ. Kasi personal, naranasan mo. Hindi sinabi lang ng ibang tao sa'yo, naranasan mo mismo. Kaya yun ang pinakamabisa, malakas at epektibong paraan upang ipakilala mo si Kristo sa ibang tao. Through your personal sharing of your experience, how you experience the Lord. No? Pang-apat, dahil sa ikay nagpapahayag, dapat maroon din tayong makinig at dumamay sa mga nangangailangan. Panglima, maging totoo. Huwag kang magpanggap. No? Alam mo namang dati kang makasalanan, dati kang mahina. Hindi mo yung kinakailangang ilihim. Kasi malalaman din naman na yung iba yan. Huwag mong ilihim, maging totoo ka, pero ipakita mo kung paano ka binago ng Panginoon. Hindi ka lang nanatili doon sa gawain mo makasalanan. No? Pang-anim, maging matapang. Kasi alam niyo po mga kapatid, very challenging ang nagpapatotoo, maging witness ng Panginoon. Kasi maraming mga tao, pupulaan ka, sisiraan ka, ibabash ka. No? Sisiraan ka talaga, lalo na kung kilala ka nila, kilala nila yung kahinaan mo. Sisiraan ka nila. Kaya kinakailangan maging matatag ka. Kasi kung sinisiraan ka na, ano yun, titigil ka na, di natalo ka. No? Kaya maging matapang o buo ang loob. At pangpito, focus only on Jesus. Kasi kapag tumingin ka doon sa mga detractor mo, mga naninira sa'yo, kapag tumingin ka, masisiraan ka talaga ng loob. Kaya focus ka lang kay Lord. No? At pangwakas, magdasal. No? Magdasal at humingi ng gabay sa Espiritu Santo.
Kaya nga, kung ano man, let us do our best, no? But the Lord will fill up whatever is lacking in what we are doing, no? Kung ano man ang kakulangan natin, si Lord na ang magpupuno. Basta gawin lang natin yung the best natin. At si Lord na ang magpupuno kung ano man ang kulang sa atin. Siyempre, we are not perfect people, no? No matter how good we try or do our best, to some people, our best will never be enough. Subalit ang mahalaga, you gave your best. And the Lord will take care of the rest. Amen? So tayo po tayo para sa panalangin ng bayan. Mga kapatid, humilingin tayo sa ating Ama ng kaloobang handang magpatotoo sa Kanyang kapayapaan sa ating bawat salita at gawa. Ang ating tugon, Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa simbahan, gawin mong daluyan ng iyong kapayapaan sina Papa Leon, mga obispo, pari, diakono, at mga laiko sa kanilang pagtutulad sa salita at gawa ng iyong anak. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa lahat ng lingkod bayan, pagkalooban mo sila ng pusong palaging pinipili ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa aming natitipon dito ngayon, pagkalooban mo kami ng payapang puso at isip upang amin ding piliin palagi ang kapayapaan. Manalangin Ama, tayo. bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa mga mahal naming namatay na, pahimlayin mo sila sa iyong walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Diyos naming Ama, tulutan mo kami ng kapayapaan upang lubos kaming magalak habang kami nagbabantay sa pagdating na aming tagapagligtas. Inihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, upang ating handog ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na isinilang ni Maria na hindi bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa kanyang pagkabirhen ay magpaging dapat nakalugdan mong aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoon kasama mo't ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ika aming pasalamatan, bukod ang pinagpalang mag-ina ni Jesucristo ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng lahat ng dakilang bagay, ikaw lumilingap sa lahat kailanman. Dilingap mo ang mahal na birhen, bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak manunubos namin. Kaya kaisa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. At sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito pampara sa amin. Maging katawan na dugo na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati iyon, nilabot ito sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kainin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Hinabot ang kalis sa kanyang alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang hiwaga na ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin ni simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon, naming Santo Papa, Roberto, naming Obispo, lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa na sila'y muling mabubuhay. Kaya hindi na lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni Jose na kanyang dakilang esposo. Kaysa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Tumawag tayo sa Ama sa panalangin.